Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Samahan natin ang tatay in the book of Acts and we will speak the word of God to all. May pamagat na changing the events. Acts 12, verse 1 to 5, and I quote, "Now about the time Herod the king stretched out his hand to harass some from the church. Then he killed James, the brother of John, with the sword. And because he saw that it pleased the Jews, he proceeded further to seize Peter also. Now, it was during the days of the unleavened bread. So when he had arrested him, he put him in prison and delivered him to 4 squads of soldiers to keep him, intending to bring him before the people after Passover. Peter was therefore kept in prison, but constant or earnest prayer was offered to God for him by the church." Minsan ay dinalaw ko ng Lord at ang sabi niya, ibig ko sa lahat ng ginagawa ko, ando doon ang mga anak ko. Ibig ko sa lahat ng ginagawa ng mga anak ko, ando doon ako. At pinapangunahan sila. So, ang ibig pong sabihin ng ating pong amang sama sa langit, hindi siya pwedeng humiwalay sa atin, hindi rin tayo pwedeng humiwalay sa Kanya. We are one forever. At ang sinasabi niya, para tayo po maging matagumpay sa lahat ng ating gagawin, sa anumang lugar yan, anumang araw, anumang oras, sino man po ang ating kaharap, ay kinakailangan kasama natin siya at pinapangunahan niya tayo. Dahil siya po'y sobrang makapangyarihan, kaya niya pong gawin ang lahat ng bagay, walang imposible sa Kanya, ang kailangan lamang, siya po ay makagalaw, makakilos. Yun po yung pinakamahalagang dapat maintindihan ng lahat ng church. God wants to move. Ibig niya pong makagalaw, ibig niyang makakilos. Yun lamang po ang kinakailangang maintindihan natin. Dahil pag siya po'y nakagalaw at siya po'y nakakilos, because all things are possible with God and nothing is too hard for Him to do. He's the God of all flesh. He can do everything He wants to do. And then, lahat po ng mga bagay ay magbabago at mangyayari. It doesn't matter kung ang event po ay negative, ang bondage po ay malalim, ang karamdaman po ay incurable, ang needs po ay overwhelming, ang gawa po ni Satan ay expanding. It doesn't matter kung ilang demonyo po ay nagpaplano para destroy ang sinamang tao, ang isang bayang barangay pamilya, ang isang denominasyon, religion, movement, coalition, iba pa't marami pa. The only thing that matters, lahat po ng ito, ay wala pong kakayahan to match the unlimited great power of God. Lahat po ng bagay na pangit ay kaya niya pong baguhin at i-align sa kanyang will. Now, watch me, look to me, listen. Pag binago ng Diyos ang anumang bagay at pangyayari, isa lang ang ibig niyang ipaabot. Ang kalooban niya. At yung pong changes ng mga event ay ina-align niya doon sa will niya, sa plano niya, sa desire niya. Dahil pag ang kalooban po ng Diyos ang pinag-usapan, yun po ang safety, security, satisfaction ng lahat. Because outside the will of God, there is no such thing as success. But in the perfect will of God, success is evident and there is no such thing as defeat. Kaya, yun po yung in-specify ni Jesus, siya po'y dumating sa mundong ito, again and again, I came to this world to do the will of the Father. Yun po ang purpose niya. The will of the Father. Wala na pong iba pa. But the will of the Father. Kaya nga lagi ko pong dinidiin sa bawat isa, paulit-ulit, kung ano po ang kalooban ng Diyos. Hindi lamang tayo nagtuturo, kundi tinuturo natin talaga ay perfect will ng Diyos. At yung perfect will na yan ng Diyos ay akin pong ini-equate o kinukonek sa timing ng Diyos. Dahil yun po ang naghahayag ng karunungan ng Diyos. Amen? Sa ating pong propesya, we prophesy the will of God. Sa ating pagka-cancel, we cancel the will of God. Sa ating pangangaral, we preach the will of God. Sa mga librong sinulat natin, we write the will of God.
So ang announcement, ina-announce natin, we announce the will of God. It's about the will of God. Because Jesus said, I came to this world to do the will. Is that clear to all? To do the will. Not to study. But to do the will of God. Not just to feel it. Not just to read it. Or write it. But to do. Do you get that? The will of God. Not just to talk about it, but to do the will of God. Amen? Kasi yan ang pong reason bakit ibinigay siya ng Diyos para siya po'y gawin. At pag pinag-uusapan po natin ang kalooban ng Diyos, feeling must go away. Personal thinking, choices, idea, how good it is must go away. Kasi nga, the moment the will of God is revealed, then that's it. Faith comes to us. And that faith will motivate us to do the will of God. Kaya kung pag-aaral natin ng Bible, makikita natin lahat po ng may revelation ay gumagalaw kaagad. Kasi yung kaaway po ng revelation, yung kabagalan. Yung mag-iisip ka pa, saan ka kukuha ng pera, kung saan magagaling pera, kung papayag ang asawa mo, lalaki, babae, yung boyfriend, yung girlfriend mo, kung saan ka pupunta? Paano mo ito gagawin? So ito po yung kaaway ng revelation. Ito maraming but, if, when, maybe, if I can, if I could, maybe not, maybe I, maybe they, maybe all of us can, or maybe not. Ito po yung kaaway ng revelation. And Jesus is not like that. The moment na marinig po ng Panginoon ang declare, specified, clear will of God, He do it. So ano pong nangyari? Naligtas ang mundo, nakasama tayo ron. Amen? Kaya pag may revelation ka, para ka nitong rocket ship eh. Hindi ka mapakali sa kinalalagyan mo. Talagang you do something. You must do something. You always do something. And you are not waiting for anybody. But you do it and motivate them to join you. Nakakalungkot po, kadalasan, napakarami pong mga anak ng Diyos mula sa 5 pool pababa. May sulat ng sulat. Palakpak ng palakpak sa prophecy. Talon ng talon, lundag na lundag. Hanggang doon na lang ba tayo? Si Keith, tumatanggap yung revelation, gumalaw ka agad eh. Kumilos ka agad. Are you with me? Kasi naunawaan niya, hindi nagsasayang ang Diyos ng salita. Pag nagsalita na ang Diyos, magtatrabaho na siya. Anong sabi sa Jeremiah 1:12? I am watching my word. What is the reason? To perform it. Kasi sinabi, I am watching my word just to watch it. No, to perform it. God is a God of action. Say that. Lakasan natin. God is a God of what? Action. Amen. Kaya dapat yung mga anak ng Diyos, yung may desire maging kagaya ni Jesus, is a men and women of what? Action. We don't talk the work. We do the work. We don't sing the work of God. Amen. We do the work of God. We declare the word of God. We make everybody know the will of God, the work of God. Amen. We advertise it. We Facebook it. We message it. We text it. We phone it. Amen. We finance it. We prophesy it. We jump and rejoice about it because we know it is victorious. Amen. God is a God of action. Hindi naman siya ribulto eh. Sabi mo sa katabi mo, hindi naman siya ribulto. Yung ribulto, lagi nakatulala yan. God is not like that. God is a God of action. Kahit na ang mundo po ay natutulog, ang mga ribulto po ay naaagnas, ang Diyos po ay gumagalaw, nagtatrabaho, kumikilos. Kita niyo ang Lord, 3 taon lamang na nagminister ang buong mundo na ligtas. Are you with me? 3 taon lang. But listen, amen, si Jesus 3 taon lang na nagminister. What happened to the world? Dinrawing niya ba sa mapa? Sinabi niya, ligtas ka na? O niligtas niya? Kasi, tinrabaho niya eh. Nilagay niya yung puso't isip doon sa inutos ng Diyos sa kanya.
Wala siyang pakialam sa distraction sa kaliwa, kanan, sa pakiramdam ng sino man. Kung tatakas yung mga alagad, ibibitray siya ni Judas, he don't care at all. Ang importante kay Jesus ay yung pinagagawa ng Ama. Are you with me? And we must follow that kind of example. Wala siyang pakialam sa pakiramdam ni James, ni John, sa emotion nila. Hindi sinasabing pangit at mali yan. Pero meron siyang trabahong dapat gampanan. At alam niya, accountable siya sa Diyos. At ayaw niya ipahamak ang buong mundo. Pag naligtas ang isang tao, kaya hindi nag-aral yan, kaya walang katangian yan, kaya walang magandang credibility sa buhay yan. Sabihin na natin outcast sa society. Pag naligtas yan, kahit ayaw ng dyablo, maraming ililigtas yan. Basta may naligtas, tsak may magliligtas. Wala akong nabasa sa Biblia na may naligtas na umupo lang. Tumingin at nagpasalamat sa Diyos. Ang alam ko, yung lahat ng totoo, yung kaligtasan na, sabihin natin, we're saved properly. Tatay, meron bang naligtas na improper? Marami. Kaya nga we're saved properly. Ito po ang naligtas na tama yung kaligtasan. Nagliligtas yan. Kaya mga napupuno yung mga churches, yan po yung nakakaunawa ng sinasabi ko. Amen. At ito pa yung kagandahan eh. Pag nabubuhay ka sa panalangin at pag-aayuno, wala kang problema sa pangit na bagay. Kasi alam mo, God can change the event. Ang gagawin mo lang naman dyan ay manalangin na lahat ng klase ng panalangin sa Espiritu Santo, Ephesians 6:18. Gumamit na authority, Matthew 16:18-19. Dismantle, destroy, defeat, rebuke, denounce the works of the devil. And then, makikita natin kay gaano ka-imposible yan because God was given the way to move. God will change the event and reverse it. Na yun nangyari kay Pedro. Natuwa si Herod na patay na si James. Nakita niya, mga Hudyo natuwa. Politiko to si Herod. Ang pleaser to. Sabi niya, ito lang pala ang way para yung mga Hudyo ma-attract sa akin at makonect sa akin. At manatili ako sa posisyon. At makarating to kay Caesar, yung emperor. At pag narating kay Caesar to na natutuwa ang mga Hudyo sa Israel, sa aking liderato, mananatili ako rito. At hindi lang yan, bibigyan ako ng karangalan ni Caesar, bibigyan ako ng kayamanan, at ipakikilala ko at malalaman sa buong Roma kung sino ko at makikilala nila ako. Kaya siya po ay nagpasya na susunod naman niya ipapapatay si Pedro. Kaya pinakulong niya. 16 yung bantay. Siniguro niya hindi makakalabas. Amen. Pero nagkamali siya. Binago ng Diyos yung pangyayari. Yung kinulong para wag makalabas, lumabas. At yung mga nagkulong, pinatulog ng Diyos ang hindi nakalabas. Walang nagpagal, walang nagpagod. Ang Diyos nagpadala ng anghel, kinalagan yung kadenang bakal sa paa ni Pedro, binuksan yung pintuang bakal. At si Pedro lumabas na kumakantang, Mighty Man of War, Lion of Judah. Amen. Walang pinagpaguran si Pedro lumabas. Anghel nagtrabaho. Di mo ba nakakatawa yan? Ano? Anghel nagtatrabaho para sa iyo. Inuutusan ng Diyos bilang sagot sa panalangin ng mga anak ng Diyos. Ilang ginawa ng church Sabi ng church, but constant prayer was offered to Peter by the church. They prayed to God. Yun lang ginawa nila. Kapag nakikita ko lagi yung season of prayer na alala ko, buhay na buhay sa akin to. Kaya sabi ko, Lord, dapat maintindihan to ng mga anak ng Diyos, yung church. Na bawat may season of prayer sa bawat chapter ng Jesus Shed, ilan man ang dumadalo, ito dapat maintindihan nila. Kasi itong sama-samang panalangin ito, nagpalaya kay Peter. Yun lang ang ginawa nila. Nagbago yung pangyayari. Amen. Walang po pwedeng pumigil kay Herod. Walang pwedeng magpa-stop na execution ni Peter. Only God. Ang kagandahan kasi sa early church, pag may problema at pangangailangan, sa Diyos nakatingin.
Alam nila kung ano yung faith eh. Hindi nila pinapag-usapan yung problema. At kinakasakit ng ulo kung anong gagawin sa problema. They bring the matter to God. Immediately. Kasi alam na yung problema eh. Alam ba problema? Si Pedro nakakulong. Kailan pa bang ulitin yun? Hindi rin naman ba si Peter kung ulit-ulitin natin, si Pedro nakakulong. Sumunod na araw si Pedro nakakulong. Sumunod na araw si Pedro nakakulong. At makalipas yung ilang oras ng araw na yun, sinabi sa kapatiran, uy, alam mo ba, sister, brother, si Pedro nakakulong. Tapos nagsaling report yun sa mga kapatiran sa iba't ibang chapter, si Pedro nakakulong. Hanggang lumaganap siya roon sa buong Pilipinas, si Pedro nakakulong. At may mga chapter sa Asia, si Pedro nakakulong. At lumaganap sa buong mundo, si Pedro nakakulong. Hindi nakakulong pa rin si Pedro. Hindi sila ganyan. Nung malaman nilang nakakulong si Pedro, nanalangin sila kaagad. Yung maganda sa early church eh. May awareness na ang solusyon sa problema, maliit o malaki, matagal o bago pa lang, ang Diyos. At dinadala kaagad yung usapin sa Diyos. Ang sabi ko kaagad. Amen. Now, kung kaya po yan ng early church, mas kaya yan ng end-time church. At mas greater pa gagawin natin yan. Alam niyo kung bakit? Daan lang yun na nalangin dito eh. Yung end-time church ngayon, libo-libo. Dapat maintindihan ito ng mga pastor at mga bishop. Nakakapagod yung seminar. Nakakapagod po yung paghahanap ng prophet. Pakikinig ng prophecy. Minsan, mali na pakinggan, mali na isulat, kaya mali buhay. Kung inupuan mo ka agad yan, niluhuran mo ka agad yan, dinila mo sa Diyos yan. Di tapos yung problema, patay yung gawa ng diablo. Labas si Pedro. Sa tindi nga ng panalangin nila, hindi sila makapaniwalang si Pedro na ngayon kumakatok sa pinto eh. Ganun talaga ang mangyayari pagka buhay ka sa panalangin. Yung sidhi ng panalangin. Sinisiguro nilang si Pedro talaga ilalabas. Kaya nga earnest eh. Hindi sila kagaya ng maraming nanalangin ng isang oras, naghawak-hawak ng kamay at nagkanta na, salamat, Panginoon. Sinagot mo kami ngayon. Hindi po sila ganun. Hindi sila kagaya riyan ng mga leader ngayon sa Pilipinas, buong mundo na hawak-hawak kamay at pasalamat na sa Diyos, nakakatapos sila ng isang oras at kalahati, okay na yun. Sila, tuloy-tuloy. Yung kabigatan talagang sinisiguro nilang nakarelease sa Diyos. Amen? The church, pray earnestly, the church. Walang tulog sa kanila habang nananalangin silang lahat. Alam ng early church, pag may natutulog sa oras ng panalangin, kabigatan yan Malungkot ang Diyos dyan. Amen? Siguro, kung may natutulog ng panahon ng panalangin na yan, papauwiin na lang nila dyan kapatid, uwi ka na lang sa bahay niyo, tumulog ka na. Huwag mo na rito gawin yan. Mamamatay si Pedro. Alang-alang kay Peter, uwi ka na muna. Doon ka na lang tumulog. Kung may dinaramdam ka dyan, medyo nakirot si pumarap, kinakabahagan ka, na para kang patay, tulala ka, kagaya ka ni Satanas, rebulto na nakatulala ka. Uwi ka na muna. Baka may problema ka sa asawa pa-comfort ka muna, pa-cancel ka muna. Kasi mamamatay si Pedro. Sabi ron, the church. Kung gaano karaming tao sa prayer meeting, yun po yung sinasabing the church. They pray what? Earnestly. Earnestly, naglalagablab yung panalangin, nag-aapoy, nagbabaga. Hindi maawat-awat. Kahit lumabas si Pedro, nananalangin pa rin sila. Kasi ayaw nila magbigay ng inch o konti mang maliit na bahagi na si Pedro ay mapapahamak. Kasi pag talagang dinibdib mo yung panalangin, yan talaga yung outcome yan Malalim na yung groaning mo, gusto mo pa mag-groaning. Malalim na yung weeping mo, gusto mo pa mag-weeping. Alam mo, sinagot ka na ng Diyos tuloy ka pa rin para siguruhin na talagang yung gusto mo mangyari, magaganap. Dapat yan ang matutuhan ng church. Matututuhan niya kasi nakatayo na yung end-time church, living like Jesus church, na nananalangin, nag-aayon na ng totoo. Amen? Sabi but constant earnest prayer was offered to God for Peter by the church. Ganyan ka-powerful yung sama-samang panalangin Peter was therefore kept in prison, but constant prayer
was offered to God for him by the church. By the church. By the church. Sino po nanalangin para ma-deliver si Peter? Ang buong church. Daan-daan po yung bilang. Ano pong pinapaabot ni Tate rito? Kasama nga yung panghihinayang. Ano po yun? Ang corporate prayer, bunga ng corporate obedience, ay hindi kayang tanggihan ng Diyos. That is too powerful. Hindi siya pwedeng tanggihan ng Diyos. Oo, itanim ng Holy Spirit sa puso nating lahat yan, mga anak. Ganyan siya ka-powerful. Siguradong may sagot siya. At yung papakita nyo na sagot, kamangha-mangha, kagilagilalas, walang kagaya. At yung kamatayan gusto itapon ng dyablo sa maraming pamilya, barangay, bayan, bansa, babalik ta rin ng Diyos kaagad yan. Matagal pa nga ang trial eh. Kung si Peter ay dumaan ng trial, matagal pa. Kasi meron pang depensa dyan, may prosecutor pa yan, magpapalitan pa yan ng testimony, hahanap pa ng ebidensya, it takes weeks, months, and even years bago ma-resolve yung case ni Peter. Pero ito, wala pang isang araw. Buong magdamag lang, God changed the event. He violated the laws of the world. Kanyang ka-powerful ang sama-samang panalangin. My God, itatakto ng Holy Spirit sa ating buong katauhan. Kaya nga pagka hindi nasama yung maraming mga kapatiran sa iba't ibang fellowship sa season of prayer and fasting, kung meron man sila, laking lungkot ko. Sabi ko, wala ba intindihan tong mga to? Sayang naman yung tagal-tagal nilang turo ng prayer dyan, Bible study, seminar, hanap ng prophet, hanap ng prophetic word, pangungopyo sa internet, kakahanap ng ituturo sa Facebook. Kasi naman sila sumasama ng season of prayer and fasting. Ganyan ang po kakapangyarihan ng sama-samang panalangin. Sobrang makapangyarihan. Pag sama-samahin po natin lahat ng nuclear ng Russia, ng China, ng Iran, at missile po nila, hindi higit yan sa kapangyarihan ipakikita ng Diyos bilang sagot sa ating sama-samang tuloy-tuloy na puno ng pananampalataya, pananalangin at pag-aayon. Are you with me? Very powerful. Oo, itatak ng Holy Spirit sa puso natin. Naintindihan ng early church yan. Paano nila naintindihan yan? Nang mamatay ang Lord at nabuhay na maguli, He appeared to them in Galilee. Then sabi niya sa Acts 1:8, punta kayo in Jerusalem, wait for the promise, Holy Spirit, because He will come. He will baptize you. And you receive the Holy Spirit, you will become powerful, then you will witness for me in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Yung ginawa po ng mga alagad, yung 120, takbo ng upper room, Jerusalem. Anong ginawa? Nanalangin. Sama-sama. Sama-sama. Grupo. Yung nakarinig ng tinig ni Jesus, sama-samang nag-assemble ng sarili. Ulitin natin ha. Yung nakarinig ng tinig ni Jesus, sama-samang nag-assemble ng sarili. Yung hindi nakarinig ng tinig ni Jesus, yung mga Pariseo, they do the same tradition and ritual concerning the Passover, the Feast of Tabernacle, remembering their deliverance from Egypt, out of that bondage for 400 years. Tradition. Na hindi narinig-tinig ng Diyos. Pero yung 120, nagmamadali sama-sama. Babae, lalaki, matanda, bata, nanalangin lahat. Sa loob ng 10 araw, tuloy-tuloy na panalangin, walang tulala, walang mukhang ribulto, purihin ng Diyos. Lahat ay nananalangin. Then, a mighty sound from heaven were heard. A mighty rushing wind from the throne of God arrived in the upper room. At nanahan sa kanila ang dilang apoy, the symbol of the Holy Spirit. At silang lahat ay nagsalita ng iba't ibang wika. Yung pinangako ni Jesus, naranasan nila. Why? The church pray. The church. Yung 120.
Ang sama-samang panalangin at pag-ayuno na sineryoso yung utos ng Diyos. So powerful. Kaya lagi namin sinasabi ni nanay, may mga asawa tayo, may mga pamilya, huwag tayong mawala ng panalangin sa bahay. Kung ilan yung membro ng pamilya, 2 mag-asawa, 3 anak, then mag-pray kayo sa family. Mag-groaning kayo. Kung kasama yung mga biyanan, both side, sama yung mga biyanan, manalangin tayo. Dalhin yung asapin sa Diyos. Ano ba yung hinaharap na pangangailangan, problema, pamilya, yung bayan natin, barangay, kamag-anak sa malayong lugar, o sino pa? Dalhin natin sa Diyos. Kabataan, kaysa mag-date, grupo-grupo, mag-assemble tayo ng sarili, mag-prayer meeting tayo. Kaysa sama-samang maligo yung mga kabataan, kung saan maliligo man yan, swimming pool, ilog, dagat, manalangin tayong sama-sama. Napakakapangyarihan yan. Hindi mo po problemahin kung bishop at kapastor yung pambayad sa ilaw, sa tubig, pamasahe, pangangailangan ng kongregasyon, pangangailangan ng pagkain, concerning nyug, palaisdaan, tinapay, kung ano pa. God will supply it to overflowing. Sama-sama itapon yung sarili sa harap ng Diyos, umiyak lahat. Lord, may magnanakaw po sa church, expose the robber, arrest the thief. Mas mabilis sumagot ang Diyos kaysa pulis at barangay. Salamat sa mga mayor, congressman at gobernador. Pero limitado kapangyarihan niya at minsan ay hindi sapat yung power niya para harapin yung usapin ng bayan. But God can. I said, God can. And He will. Because He's willing and able to respond to the cry of His children. Especially sama-sama yan. Isa nga lang umiyak, natitinag ang Diyos eh. Paano kung 2 pa kayo? 3 pa kayo? 4 pa kayo? 5 pa kayo? Sabi ko, yung lahat ng kamag-anak natin, may nanig tayo, wala. Pasok na sa langit! Ligtas na lahat! Tatay, 30 yan. Kaya 1,000 pa yan. Kaya 3,000 pa yan. Pasok na sa langit lahat yan. Sapagkat ang sama-samang pananalangin ay hindi kayang tanggihan ng Diyos. Isipin nyo kung naunawaan niya na mag-asawang Kristiyano, pastor o pastora o hindi. Pero Kristiyano mag-asawa, sama-samang nananalangin kaysa mag-away, manood ng UFC, boxing, ng basketball, ng balita, dinala sa pananalangin. Kita niyo mangyayari sa pamilya nila, sa barangay na yan, sa negosyo na yan, sa kumpanya na yan. At yung mga korap na mga abogado na yan, i-expel ni Jesus lahat yan. Yung mga judge taliko, babalik ta rin ng Lord yung judgment nila. And you must believe me, si Satanas ay magmamakawa, lalubayan na natin siya. Sabi ko, magmamakawa si Satanas. Teka, apostol, ako'y matagal na akong pastor, tagal na akong bishop, ang dami kong kilalang prophet, napatungan ako ng kamay ni prophet so-and-so, ang dami kong narinig na prophetic word, ang dami kong nabasa concerning deliverance. Pero, wala akong narinig at nabalitan at nabasa, kagaya ng sinasabi mo si Satanas ay nagmamakaawa. Hindi ka nananalangin. Pero kung nananalangin ka kagaya ni Tate Apostol at nabuhay sa tuhod at nanalangin kagaya ng Panginoon, alam mo ang sinasabi ko. Hindi ka marunong manalangin, kaya hindi nagmamakaawa si Satanas. Pero tanangin mo yung mga anak na apostol, hiling abroad, na nanalangin ng malalim yan, alam nilang si Satanas ay nagmamakaawa. Sapagkat alam ni Satanas kung gaano kakapangyarihan ang sama-samang pananalangin. Hindi ka nananalangin, bishop at pastor. Hindi ka marunong manalangin. Nagbabasa ka ng libro about prayer, nagtuturo ka ng prayer, pero hindi ka marunong manalangin kagaya ni Jesus. Dahil kung marunong kang manalangin, alam mo sinasabi ko. Nagmamakaawa si Satanas. Nasa sa Bible yan, apostol, yung Luke 18:1-8, yung likong hukom. Type ni Satan yan. Ginugulo ng babae yan. Isa nga lang ng gulo, sumurrender siya, paano kung mag-asawa pa yan? Paano kung magkamag-anak pa yan? Paano kung magkakapatid pa sa Panginoon? Kung paano kung membro pa ng cell group lahat yan? Kung paano kung buong body of Christ pa yan? Hindi paano na yung diablo ngayon? Talagang na paano yung diablo ngayon? Do you understand what I'm talking about? Kanyang kakapangyarihan ng sama-samang panalangin.
Sasabihin sa akin ng mga bishop, pastor, mga teologyang tuyong-tuyo sa espiritu na hindi narinig-tinig ng Diyos. Mahirap maligtas yung barangay namin. Dami albularyo. Mahirap iligtas yung kabilang barangay, may mga mangkukulam doon. Malaki yung kanyang karayom. May mga terorista doon sa Mindanao, sa kabilang barangay, hindi kami makapasok doon. May mga NPA doon sa bundok. Kaya kami taga-bundok, bumabaan na ng syudad. Parihin ng Diyos. Kay Diablo pa nakatira sa bundok, kayang palayasin ng Diyos lahat siya. Tsaka, anong problema kung may NPA doon? For God so loved the world. Anong problema kung may terorista doon? For God so loved the world. Anong problema kung may magnanakaw doon? Kung may mamatay tao doon? Kung may bakla doon, may tomboy, may puser doon? Anong problema? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Amen? Kaya silang iligtas ng Diyos. Sabi ko, kaya silang iligtas ng Diyos. Hindi ba si Pablo mamatay tao? Naligtas. Si Mary Magdalene, puri ng Panginoon, grabe po yung kasalanan, daming demonyo sa katawan. Napalitan ng Espiritu ng Diyos, nag-apoy, naging banal, nagliwanag. At unang-unang babae nagsalita, He is alive! He is risen and He is not dead. Si Nicodemo, grabe yung doctrinal affiliation nito at doctrinal spirit na nakatira rito, but was converted. Anong mahirap sa Diyos? Anong imposible sa Diyos? Siya may sabi niyan, Jeremiah 30:27, Behold, look, listen, understand, I am the Lord, the God of all flesh. Nothing, do you believe that? Nothing is too hard for me to do. Nothing means nothing. Anong problema kung maraming magnanakaw dyan? Kaya silang gawin ng Panginoong magnanakaw ng kaluluwa sa kaharian ni Satanas. Ano sabi ni Pablo sa sulat niya sa mga taga-Korinto? Hindi ba dati kayo mga bakla, mga tomboy, member ng LGBT community, dati kayong addict, puser, magnanakaw, sinungaling? Di ba dati kayong rapist, robber, intruder, soothsayer, magikero, espiritista, mangkukulam, pyramid healer, tarot reader, astrologer? Read that by yourself. Nakasulat po yan dyan. Dati kayong ganyan. But because Christ was preached to you in power, then God saved you and you were converted. You begin to experience His power and you become a new creation. Hello. And by the way, hindi naman si Jesus nagpunta sa mundong ito dahil sa matutuwid. Nagpunta siya dahil sa mga makasalanan. Ang expertise ng Diyos ay magligtas ng worst sinner. Oh, the blood of Jesus is enough to make the vilest sinner a saint. Yung dugo ng Lord, sobra-sobra para yung talamak na makasalanan ay maging banal. Sabi nga ng mga kaibigan ko, hindi kami makapaniwalang naligtas ka. Hindi ko naman sila masisi. Sino ba naman maniniwala ang maliligtas ako? Nakita mong buhay yan. 13 years old, like club, barkada, yabang dito, yabang doon. Ako pa yung leader nila. Tinuruan ko silang huwag magkasala ng konti, kundi magpakalalim sa kasalanan. Yan talaga Pagka ikaw yung nasa kasalanan, hindi ka magtuturo na yung kasalanan ginagawa ng kasama mo. Mababa. Talagang pipilitin mong ipantay sa iyo at higitan ka pa. I-reverse mo naman yan. Pag napunta ka sa Lord, hindi mo naman sasabihin sa kanilang, mahalin niyo yung Diyos ng konti. Isasabihin mo sa kanilang higit yung mahalin ng Diyos kagaya ng pag-ibig ko. O higitan niyo pa yung pag-ibig ko. Hindi ko sila masisi kasi nga, yung buhay ni tatay. Wala akong panahon sa bagay na yan. Pero na imposible sa Diyos. May nananalangin kay tatay. Na isang araw, di naligtas ako. Kayo, mabubuting tao ba kayo noon? Walang mabuti sa atin. Ang Diyos lang. Yan ang nangyari sa atin. Baka mas malala pa yung karanasan niyo sa buhay ko. Mas worse pa kayo kaysa sa akin. Kausap ko nga yung isang kaibigan kong pastor. Sabi ko, nasa na si brother? Kasi nung early years ko,
Siya yung nagtuturo sa amin sa Divided Bible Seminary. Magandang lalaki, pero baklang-bakla yun. Magandang lalaki, nagpapanty, nagbabara yun. Pag nagahil talaga yun, pag kumembot yun, talagang ganon siya ka-worse. Sabi niya, Apostol, may asawa na, may anak na. Binago ng Lord. Hindi lang naging pastor, nagkaasawa, nagkaanak. Di may kakilala rin ako. Nagubot-hubad sa Quiapo yan. Sa simbahan, sa labas. Kasi kung papasok sa loob, magtatakbuhan mga pare eh. Hubot-hubad talaga. Addict. For 20 years, 30 years. Grabe yung pagkalango sa drugs. Wala na makaawan sa kanya. Tinatakwil lang nga ng mga magulang. Pinapanalangin mamatay na siya. Kasi nga, hindi na maintindihan yung nangyari sa kanya. Wala makapigil. Hubot-hubad po yan. Lalakad sa Quiapo. Then sa araw, naranasan si Jesus. May nagpipray eh. Ngayon, pastor na siya for more than 40 years. Successful pastor. Anointed. Ang mahirap sa Diyos. Mahirap lang ito sa mga taong hindi nananalangin. Ay kung alam ang salitang manalangin, pananalangin, hindi naman marunong manalangin. Pero sa mga living like Jesus people, walang mahirap. Sabi ko, walang mahirap kasi walang imposible sa Diyos. Tatay, ba't mo nasabi yan? Galing ako sa kalsada, ilan lang membro namin. Nadagdagan kami nun, dumating yung biyanan ko, tsaka si nanay, pero oposisyon ko yun. Ilang taon nag-lead si tatay ng prayer meeting gabi-gabi. Dali, hindi nga gabi-gabi, araw at gabi. Straight po yan. Lunes hanggang Linggo. Tapos ang service, prayer meeting. Prayer ko sa bahay, 7 oras na pataas yan. Pag nakasyam na oras ako, parang malungkot pa ako. Kasi pag nasanay ka ng prayer, ng maboy ka ng 13 hours, talaga hindi ka maligaya sa ganyan. Tapos ko niyan, takbo pa akong West Point. Paglabas ng mga attending galing mall, kasi doon sila nagtatrabaho. Iba, security guard. Iba, nagtatrabaho sa patahian. Iba-iba yung trabaho nila. Iba doon sa mga pabrika ng bakal. Ay, prayer meeting kami. Gabi-gabi po yan. Tapos namin, 2:00 na madaling araw. Masaya sila, papasok pa kinabukasan yan. Tapos, overnight pa kami. Hindi naman kami pwede doon sa ginagamit namin bahay sa West Point. Kasi, yung may-ari nun, kamag-anak pare, hindi nga lang nakapasa sa pagkapare, pero grabe yung religious spirit. Nilabasan ako ng ganito kakapal na libro noon, nangangaral ako sa kalsada eh. Basahin mo itong mga aklat ni Jerome. Binagsak sa harap ko. Ito yung turo ng mga church fathers, si St. Agustin. Basahin mo yan. Kasi naliligaw ka ng landas, sabi sa akin. Dati ka palang Katoliko, umalis ka, naligaw ka ng landas, sabi niya. Sabi ko, alam bang masama, kung umalis ako sa importante, napunta ako sa Diyos. Hindi kami pwede mag-prayer meeting doon. Siyempre, magdamag yan sa bundok tayo. Naintindihan ko yung power ng corporate prayer. Mula sa kalsada, ano nangyari? Sino yung bunga? Tignan mo yung sarili mo at katabi mo, kita mo yung bunga. Hindi lang yung nandito, pati yung nasa ibang bansa pa at buong mundo. Yun yung bunga. Itanim ng Holy Spirit sa puso natin yung katotohanan ito. Ang sama-samang panalangin, sobrang kapangyarihan. Hindi tatanggihan ng Diyos. Natatalo lang naman ang church pagka tumitigil siyang manalangin. Hindi naman siya nagsasawa, hindi rin siya napapagod. Kaya lang, mali yung naintindihan niya kasi nag-pray na siya, okay na yun. Hindi nga, may turo nga ang Bible, earnest prayer, prevailing prayer, breakthrough prayer, all kinds of prayer, praying like Jesus. Hindi pwede kasi nanalangin ka na. Ano ba klaseng panalangin yung panalangin mo? Prevailing ba yan? Earnest ba yan? Breakthrough prayer ba yan? Praying like Jesus ba yan? Anong klaseng panalangin? O bla 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 prayer yan? Alam mo ba ninyo, pag tayo po'y nag-weeping, nag-groaning tayo, yung puso natin nabibiak na doon. Nararamdaman niyo yan Sino yung nakakaranas yan? Yung puso mo, alam mo, nag-weeping, something explode in your being. Parang figure na nadudurog.
Yan ang nangyari sa puso mo. Alam niyo kung anong katumbas niyan? Yung mga pusong matitigas, yan din na nangyayari. Yung nararamdaman mo, compassion ng Diyos yun. Nirelease niya sa mga taong ang puso bakal. Sabihin na natin walang kaluluwa, demon possessed. Dinideliver ng Diyos yun. Dapat lahat ng mga bishop, prophet, pastor, teacher, evangelist, elder, pababa sa kongregasyon, dapat lahat ng ito, personally, malalim manalangin. Then corporately, sumasama sa pananalangin. Ako, nagpipray ako mag-isa sa room ko, yun nga, 9 hours, 10 hours, 13 hours. Ako pang nagli-lead ng prayer meeting. Kasi hindi pwedeng nabubuhay ka sa panalangin, mananatili ka, ikaw lang mag-isa nananalangin, walang ganun eh. Pag nabubuhay ka sa panalangin personally, ang outcome nun, corporately. Hindi pwedeng ikaw lang, tsaka hanap ka ng kasama. Pag nakita ng church yung truth na to, nawa niya sinasabi ko, mapapabilis ang balusang ito't buong mundo. Wala naman ako agay sa mga prayer dyan sa Luneta. Di mabuti na may nagpipray kaysa puro marcha yan. Positibo tayo eh. Wala rin naman ako agay dyan kung may nagpipray sa bawat bayan pag dadating yung pecha ng isang buwan, sa araw na yan, yearly ginagawa nila yan sa buong Pilipinas. Di mabuti na yun kaysa puro vandalism yung nagaganap dyan. Kaysa puro welga, puro rally, puro pagdudumi sa kalsada, puro prosesyon, puro pasyon. May namamatay, may inaatake sa puso, may natatapakan, may nababali ng buto. Kasi nga, tradisyon eh. Ang daming tao, di nagigit-gitan. Kulang yung mga polis para sila protektahan. Di mabuti na puro prayer yan. But that is not enough. It must be alive. Pag nababasa ko to, naalala ko yung season of prayer natin. At pag nakikita ko yung season of prayer natin, naalala ko itong Acts 12, verse 5. Yun lang naman na nag-deliver kay Peter eh. Wala namang iba. Nag-aantay lang siya ng seryosong manalangin. Nag-aantay lang siya ng nakakaunawa ng kapangyarihan ng panalangin. Nag-aantay lang siya ng tatawag sa kanya ng totoo. Nag-aantay lang siya ng kakatok sa langit at buksan niya yung mga bintana at pinto. Ibubuhos yung pagpapalang walang sukat paglagyan. Kada needs. Kung wala tayong needs as a church, may needs yung bayan, barangay natin, kapitbahay natin, mga kalalawang wala sa Lord. Iyak natin lahat yan. Amen? Gusto nating mapuno yung mga chapter. Purihin ng Panginoon. Manalangin tayo ng totoo. Hingi tayong kalalawa araw at gabi. Tingnan natin pag hindi nagsipasok yan. Kahit malayo ka, pupuntahan ka yan. Ito kasi ang totoo eh. Pag lagi tayo nagpipray at nakita ang buhay ng Lord sa atin, nahanapin tayo ng mga tao. Kahit saan ka pumunta, hahabulin ka. Hindi pwedeng tanggihin ng Diyos ang sama-samang panalangin. Basahin niyo Bible mula Old and New Testament. Paulit-ulit na lang lahat yan. Ito, alam na natin itong matagal, pero ang Bible hindi naluluma yan eh. Nung tumigil manalangin si Moses, talo si Joshua. Alam niyo yun. Exodus 17:8-13. O di may battle sa Rephidim, di ba? Awin nila yung mga Amalekite, mga demonyo. Amen. Si Joshua, man of God. Lagi nasa harapan nakikibaka. Walang prayer sila Moses. Talo si Joshua. Patay mga Israelita. Siya pagod na si Moses. Nangawit na. Nag-iisa siya eh. Pero nung tumulong si Aaron tsaka si Hur, sumama na yung kongregasyon. Sumama yung mga intercessor. Sinamahan ng pag-aayuno. Di talo yung Amalekite, panalo si Joshua at buong Israel. So, napakasimple niyan. Kaya na ako'y maligtas, tinuro niya ako mag-pray, yun yung una kong ginawa sa West Point. Nagtayo ng groaning, praying, victorious, living like Jesus, praying church. Ayun ang naging bunga. Kung hindi nga tayo naawat noon, ilan-ilan kami, ngayon pa tayo maawat ng Diablo. Isinakop na nga natin buong mundo. Pati nga teritoryo ng Diablo, sasakupin pa natin, hindi na natin sasakupin impyerno kasi para doon siya, kahit para sa langit. Napakalinaw nito. Very powerful po United Corporate Prayer. Ikaw nga lang, Mipit, ino-honor ka na, tapos marami pang nakiisa ng pananampalatay that is explosive and powerful and glorious. Kaya pag pinaniwalaan mo Word of God, tapos inalay mo yung buhay mo sa sinasabi ng Bible, you will see the result. Now listen to this. Ito, matagal nyo na itong alam eh.
Pero ang Bible hindi nalulumayan. Dito paramihan ng alam eh. Ito yung paghahanap ng katotohanan. Okay, pangaral ko to sa loob ng 1,000 ulit eh. Wala akong nakitang problema rito eh. Kasi katotohanan yan. At pag ang pinangangaral eh, kahit pa ulit-ulit eh siyang sikreto ng kaligtasan ng buong mundo eh, dapat ipangaral pa ulit-ulit yan. Kasi nagliligtas yan eh. Pupunta tayo sa theology, sa mga so-called prophetic word from the Lord. Wala namang naliligtas, wala namang nababago, walang gumagaling. So, paano to? Eh, si George Whitefield nga eh, sa dami ng tinuruan niya, 3,000 times na pinilit niya yung salitang you must be born again, isang text lang yan eh. 3,000 ulit. Eh, nagliligtas siya eh. Yun lang naman ang kailangan ng mga tao para pumasok sa langit eh. Ano pang pangangaral yung gagawin mo rin? Eh, nagliligtas ka eh. Papagandahin mo pa ba sermon mo? Eh, hindi pinag-uusapan ganda ng sermon dito. Ang pinag-uusapan dito, maunawaan nila yung kaligtasan ginawa ni Kristo sa kanila. Pero yung isang simpleng pangangaral na yun, you must be born again, 3,000 times niyang pinirich, paulit-ulit na lang yan. Yung prayer dyan, 10 oras, 2 araw, 1 linggo, 1 buwan. At pag naramdaman niya na parang nababawasan yung power niya, takbo na naman sa gubat yan si George Whitefield, groaning na naman yan. Fasting. Si Pini, ganun din. Pag nararamdaman niya yung power niya eh, nababawasan at exhausted na yung katawan niya sa biyahe, takbo sa woods yan. Prayer and fasting. Puro ganun lang naman yan. Si John Wesley, lahat naman ganun eh. Saan nila natutuhan yan? Kay Jesus. Basahin mo yung biography ni Smith Wigglesworth, yan din yan. Basahin mo yung biography ni John Lake, yan din yan. Tingnan mo yung buhay ni tatay, yan din yan. Parehas lang yan. Kasi ang magaling lahat yun sa ehemplo ni Jesus. Wala namang source eh, si Jesus lang eh. Wala namang model, siya lang. Kaya napakaraming bishop at pastor, dinala yung kongregasyon sa theology, sa ganda ng sermon niya. Ang naging theology siya, tuyong-tuyo. At the end of the day, hindi na rin siya ligtas, backlider na rin siya. Bakit nahihirapan marami magpalago ng church? Di ba ikaw nagpapalago? Ang Diyos naman eh. Kasi yung tayo may magpapalago, hindi tayo lalago. Kasi hindi tayo marunong magpalago. Siya nagpapalago. Nananalangin lang tayo kasi may pay tayo. Anong malay ko magpalago ng church? Hindi nga ako nag-aaral sa Bible ko. Wala akong naintindi sa mga seminar na yan eh. To be honest, sumatil ako ng seminar nung bago ako ligtas na 1 linggo pala ako naligtas kasi may mga tao doon eh. Eh di punta rin ako doon, pero wala akong naintindihan doon. Kaya nga wala akong dala mga ballpen at papel. Anong malay ko dyan sa mga divided Bible seminar na yan. Mga theology na yan. Doon lang din ako kasi may pinag-uusapang chapter at verses doon. Pero wala akong naintindihan doon. Dumami naman tayo. Kasi marunong tayong manalangin eh. Meron tayong maniwala ang Diyos ay buhay, sumasagot sa panalangin. Talagang naman pagbibigay yan eh. Bakit yung iba napakayaman, yung iba hindi mayaman? Eh yung napakayaman, walang tigil din ang bigay ng bigay. Wala siyang problema sa parents, pro tithe and offering, sacrificial, giving here and giving there. Kasi alam niya yun eh. Yung iba, tumigil lang sa pagbibigay kasi meron na eh. Yun yung problema nun. Yan din ang prayer. Pag hindi ka tumigil manalangin, hindi titigil ang Diyos magbigay sa iyo ng kaluluwa. At di siya titigil sumagot. Anong sabi niya sa Isaiah 65:24? Hindi pa kayo tumatawag, sumasagot na ako. Do you believe that? Hindi pa raw tayo tumatawag, sumasagot na siya. At habang tayo raw po'y nagsasalita, patuloy siyang nakikinig. Do you believe that? Is that something to you? Hindi pa raw tayo tumatawag, sumasagot na siya. At habang nagsasalita tayo, siya raw po'y patuloy na nakikinig. So, ang ibig sabihin, pag meron po siyang nakitang puso na gustong manalangin, ang Diyos nakaredy ng sumagot. Nagpapasya pa lang tayong manalangin yung Diyos, nagre-ready ng sumagot. Nag-uusap pa lang tayo magsisunod prayer at mag-prayer, ang Diyos nagre-ready na ng mga isasagot niya at maghuhulog na ng mga sagot sa iyong request. At hindi niya problema. Kung 3 oras ka dyan, 4, 5, 6, 7, salita ka ng salita, ang sabi niya, wala siyang sawang nakikinig. At yung sinasabi mo, lahat naintindihan niya, nakarecord. Walang bawas, walang kulang, lahat ino-honor niya. How about that? Napakagandang maunawaan ng church yung truth na to. Masarap kasing manalangin pag naunawaan mo yung katotohanan. Hindi ka mananalangin kagaya ng iba kasi may season ng prayer ngayon. Eh baka mapagalitan, dapat sumama kami. Kasi may nag-check ng attendance. Eh, hindi ganun.
May kailangan manalangin kasi prayer meeting namin ngayon. Si Pastor, 7 to 9 kami ngayon. Sabi ni Pastor, huwag sa aming manalangin, kakain kami spaghetti. Tapos pupunta kami doon sa coffee box. Para matunaw yung spaghetti. Kasi nag-7 to 9 kami nila Pastor. Sabi ni Pastor, once a month, mag-overnight tayo, 6 to 8 tayo. 6 to 8. Pag kumain ka ng luto ng mga Koreano, ihaw ka ng baboy. 3 oras ka na ron. Yung pinakahuli mo, 4 na oras, kimchi. Pagdating sa sa pananalangin, yan ka. Masarap manalangin pag naintindihan mo katotohanan. Walang ibang source ng faith kundi ang truth ng Word of God. At pag nalaman mo nang sumasagot ang Diyos sa panalangin, magsisimula ka ng manalangin at ang sarap manalangin. Kasi nga, walang talo pag mananalangin ka eh. Kaya sabi nila, do not give up. The more na yung labanan tumitindi, the more na yung panalangin mo, pag-alabin mo. Samahan mo ng pag-aayuno at humanap ka pa ng mga kapatiran na niya na sasamahan ka. Naalala ko nga isang kapatiran na isang anak natin, binubugbog ng asawa. Yung asawa, hindi na nagbibigay ng pera, nambubugbog pa. Amen? Binubugbog. E di nabalitaan ng mga kapatiran, binubugbog yung asawa. Ay di sinama sa prayer meeting, binugbog yung diablo. O di na born again yung lalaki dahil nabugbog si Satan. May kabigatan ka, samahan pa ng kapatiran na nakakaunawa ng puso mo, taintindihan yung truth na to. Samahan ka sa panalangin. Nagpa-prayer request ka. Kaya nga nating anak niya napuposes. Binigay sa akin yung picture na nakalipas. Pinag-pray ko, sabi niya, tatay, akin na yung picture. Sabi ko, akin na to. Iwan mo na sa akin to. So, yung kabigatan niya kinuha ko, hindi lumaya anak niya. Sa panalangin, walang pinag-uusapan ditong posisyon, titulo, pinag-uusapan dito puso at pag-ibig sa Diyos at sa kapwa at pananampalataya sa mga pangako niya. Di pinag-uusapan dito kung ano yung ayos at yung pinag-uusapan dito, do you believe God answers prayer? E kung naniniwala ka, manalangin ka ng manalangin. At ito pa po ang truth. Yung nabubuhay sa panalangin, hindi niya alam ang salitang compromise. You must believe me. Hindi niya alam. Yung salitang compromise, hindi niya alam. Sila yung mga taong kahit alukin mo ng lahat ng kayamanan, ibang paninindigan niya sa Diyos. Harangan mo man ng pader yan, harangan mo man ng kanyon yan, hindi mo pwedeng awatin sa Diyos yan. Wala ko alam na taong nabuhay sa panalangin, langit babae, ipagpapalit ang Lot sa sinaman. Kahit anong gawin mo riyan, patayin mo na yan, kay Jesus pa rin yan. Pero hindi na nanalangin, ng totoo, wala pang pagsubok yan, dinidinay na Lord. Minadahilan lang yan. Kasi ayaw ng nanay ko. Sabi ng nanay ko, pag nakagraduate daw ako, mag-aaral ako ng pangunguryente ng baga at ng bituka. Trabaho daw muna ako kasi mabigyan ko ng magandang kinabukasan yung mga kapatid ko kasi ako yung panganay. Tsaka sabi ng nanay ko, mag-asawa daw muna ako. At pagtapos ko mag-asawa, nagka-apo na ako. Yan, may apo na sila, pwede daw ako mag-full time. Ayan, hindi naman nangyari yun. Intindihan niyo ko. Kahit alokin ka ng salitang, dadaling kita ng Canada, dadaling kita ng Amerika, ng Europe, bigyan kita ng magandang trabaho. Wala siyang narinig. Ang totoo, hindi naman lang kailangan alokin tayo pumunta ng Canada, ng Europe, ng Amerika o saan pa eh. Kahit ala sila, pag pinapunta tayo ng Lord, pupunta tayo. Hindi tayo pumupunta sa isang bansa kasi naalok nila tayo. Pupunta tayo ron dahil pinapunta tayo ng Diyos. Walang nabuhay sa panalangin ang magko-compromise ng Diyos. Kaya itapon ng asawa yung mga kasuotan niya ron sa drum. Kaya demanda ng asawa yung asawa niya, tuluyan. Alam ng lahat yan. Kasi nagsidanas yan. Hindi kasya yung drum para i-contain yung mga baro na itinapon sa drum. Ay kulang pa yung barangay para pigilin yung mga anak na apostol na tumuloy sa Diyos. Nalaman natin ang lahat eh. Kaya nga tayo nagpipray, ang sinasabi natin, pag nabubuhay ka sa panalangin,
Hindi mo pwede ikaila ang Diyos at mahalin ng mababa sa iyong asawa, anak, magulang at kapatid at sino pa. Sila nga ang reason bakit tayo nananalangin. Sila nga ang reason bakit tayo nag-aayon. No? Sila ang reason bakit tayo nagsasakripisyo. Mahal natin, pamilya natin, gusto natin lahat pumasok sa langit. Ako, nung maligtas ako, ang gusto ko marinig lagi katotohanan. Ayaw na mga palabok na seminar, turo ng mga Amerikano. Kaya may na-explain pa riyan. Hindi ako kumbinsi. Ang hinahanap ko yung tuloy-tuloy sa puso ko. Yung bang ibabaw niya sa katauhan ko hanggang mag-rapture at kung saan man ako makarating, idala ko yun. Yung misa ko lang marinig, hindi ko na po pwede pang pasibali ang ito yung hinahanap ko. Magkakagano lang yan. Pag ang nagtuturo, talagang malalim ang lakad sa Diyos. At yung panalangin talaga'y buhay niya. Kasi maraming nananalangin, pero hindi naman niya buhay yun. Yun yung pagkakaiba nun eh. Pero ikinabuhay mo yung panalangin, yun talaga ang nananalangin. Yun talaga yung nabubuhay sa bukas na langit. Yun talaga yung nabubuhay sa kayamanan ng Diyos. Yun talaga yung walang pangangailangan. Umaapaw sa biyaya. At yun yung hindi nauubusan ng patotoo. Kaya walang testimony portion yan, may patotoo yan. Ano yun to, ha? Assuredly, I say to you. Kita niyo yung statement yan? Ano sabi na? Assuredly. Hindi ko po alam kung paano ko ito interpret sa Tagalog, pero tama ito. Ang ibig niya sabihin dito, ito eh. Kasiguruhang sinasabi ko sa iyo. Hindi lamang katotohanan sinasabi ko, siguradong sigurado. Ang narinig mo yung katotohanan. Hindi pwedeng pasibalian. Assuredly, I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. 19. Again, I say to you, that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Tigil po muna tayo. Let me repeat. Matthew 18:19. Again, I say to you that if two of you agree on earth, if two of you agree on earth, sobra sa isa, if two of you, sabihin, meron kang kasama. Tama po ba yun? If two of you agree on earth concerning anything. Na pag sinabi natin anything, syempre, lagi ka nagpipray, alam mo Bible, will ng Diyos yung anything na yan. Pero anuman pong bagay yan, basta will ng Diyos, hindi pinag-uusapang mahirap at imposible lahat yan, ang sabi ni Jesus, anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Wala daw po nang hingiin natin sa Ama. Amen? Sa pangalan ni Jesus, ibibigay daw po ng Ama. Bakit? Ito po siya. 20. For, where two or three are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Two or three. Corporate prayer. Pag may dalawa o tatlong nagkatipo na nalangin, sa pangalan ko, ando doon ako. Gano'ng karami tao rito? You see how powerful is the truth? May dalawa o tatlo, hindi tatanggihan ng Ama. Si Jesus nandoon, kasama natin, nagpipray. So, paano kung 4 kayo sa isang chapter, 5, 6, 7? At wala tayong tigilan na nalangin, sama-sama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, walang tigil. Ano man daw hingiin natin, ibibigay ng Ama. That's something to you. 2 o 3, 4, 5, 6, nananalangin, andun daw ang Lord. Ano man daw po hingiin natin, ano man, imposible yung bagay, hingiin natin sa Kanya, ibibigay niya. Nakita niyo kung gaano ka-powerful ang corporate prayer. Kaya ito yung taladala kong truth sa kalsada eh. Sabi ng mga attendee sa kalsada, Tatay, gabi-gabi tayo nananalangin. Wala naman kami nakikita. Hindi nyo kailangang makakita. Naniniwala tayo sa Bible. Sumabay lang kayo kay Tatay. Sumama lang kayo.
Hindi niyo mamaunawaan yung mga groaning ko rito, mag-groaning din kayo dyan. Sama lang kayo. Sumakay kayo ng buong puso, isang araw, makikita niyo siya. At di nakita nila, nasa TV na si tatay. Kasi sabi ko sa kanila, pupunta tayo ng telebisyon. Ha? Pupunta tayong radyo. Ha? Tatay, nasa kalsada nga tayo, wala nga tayong pambiling walis. Hindi ko naman sinabi pupunta tayo ng TV kasi may pambili tayong walis. Sabi ko, pupunta tayo ron, pinapupunta tayo ng Diyos. Ha? O kung hindi nyo naunawa, sumama lang kayo sa panalangin. Ano nangyari ngayon? May 2 o 3. Bago lumaki ang isang gawain, kailangan mo ng 2 o 3 na sasamang manalangin. Ito lang ang sinasabi namin ni nanay. Sabi ko nung sa Lord, buhay kay nanay, Ama, nanaligtas ako. Bigyan mo po ako ng kasama kong mananalangin, babalik ta rin ko Pilipinas. Kung pinadala niya ako, simula at ayo sa kalsada, binigyan niya ako ng kasamang mananalangin. Ay, ito nangyari. Buhay sa akin yan eh. Yun ang sagot ko sa kanila, tatay, gabi-gabi tayo nagpe-prayer meeting, wala naman kaming nakikita. Jesus said, kung may 2 o 3, sasagot siya. Yung pa ang totoo nga, yung pinagpipray ko noon, talaga ayaw na nilang sumama. Pinagpipray ko mga pare. Kasi napag-pray ko na lahat, wala na akong maisip eh. Kasi pag napag-pray mo na lahat, talaga hanap ka pala ipapag-pray. Kasi alam mo, sinagot ka na ron eh. Even though wala akong nakita. Mga pare, mga bishop. Kaya hindi ko nagtaka naman nakalipas, marami mga pare dalitis, nanonood ng oras ng himala eh. Mga madre. Naalala ko yung madring naligtas eh, talaga nakita ko yun. Eh, meron pang ang suot na abito yun, nung maligtas yun, takot pang ang mag-alis, pero naligtas na. Kausap ko yun. Sabi ko, alam mo, hindi ko na siya matawag na mother, kasi yung mother eh. Hindi ko rin pwedeng tawagin sister kasi pwede na mag-asawa eh. Kasi wala na sa reliyon. Sabi ko, alam nyo, umat kayo naligtas? Kasi tagal niyang madre, matanda na eh. Pero siya yung naniniwala, pag matagal ka ng madre at matanda ka na eh, grabe na yung nakapasok sa katawan mo. Na lahat ng mga aral dyan na nakakagimbali, dala mo lahat. Sabi ko, alam niyo, may nanalangin sa inyo. Sabi niya, totoo yun. Imposible kong maligtas. Malibang may nagpray. Imposible talaga eh. Mother superiora. Pero lang mahirap sa Lord. May 2 o 3. Ano man hihingi niyo sa Ama, sa pangalan ko, ibibigay niya. 2 o 3, andun ako sa kalagitnaan. Dapat aware tayo, pag nagpipray tayo, kasama natin ng Lord eh. Ando doon siya. Hindi pwedeng tanggihan ang God the Father, ang God the Son. Hindi niya napansin, na-release na yung burden, gusto mo munang kumuha ng breath, meron na naman. Hindi ako nagyayabang, pero ipapaabot ko to sa church sa buong mundo at kahit sino pa po yung magagaling na intercessor sa buong mundo, sasabihin ko to, not in the spirit of competition or other reason, but this is the only reason. Ang pwede lamang talagang magpaliwanag ng tamang panalangin at ano yung nararanasan ng sino man habang nananalangin, yung nabuhay sa panalangin. Doon ka matututo eh. Ng lahat ng klase ng panalangin, ma-explain mo yan ng malinaw. Hello. Mula sa warfare, sa groaning, sa travail, prayer of compassion, authority, weeping, Spirit-led prayer, prophetic prayer. You can name all kinds of prayer. May explain mo siya. Pati yung bakit kinakailangan magtagal tayo sa panalangin, magkaroon ng prevailing prayer. Marami ang factor eh. Una, yung degree ng gawa ni Satan. Siyempre, yung degree ng gawa niya, malaki. Hindi ka pwedeng mag-pray ng maliit. Kailangan higitan mo yung ginagawa niya para ma-dismantle mo lahat yan. Ikalawa, ano yung ikalawang factor? Time factor. Oras. Amen.
Kasi may mga taong agaw buhay urgent yan eh. Hindi mo pwedeng bitawan. May mga taong nasa bingit ng kamatayan. May mga taong gusto ng diablong pinsalain. Kailangan agawin mo sila, yung time factor. Ikatatlo, yung needs. Siyempre, pinagpipray mo, family. Marami dyan, espiritista, albularyo, mangkukulam, isang pamilya. Mga magnanakaw, terorista, hindi mo pwede ipag-pray ng basta-basta. Talagang battle yan, warfare yan. Kaya nga pinapasamahan ng pag-aayuno eh. Kasi nga yung needs malaki. I-dismantle mo yan. Punta ka ng isang bayan, ang daming nightclub dyan, marami kang wawasakin dyan. Na spirit of lust, vices, immorality, you can name it all. Dumadami yung mga bakla sa isang lugar, mga tomboy, nagiging stronghold dyan. Hindi ka pwedeng manalangin yan ng basta-basta. Kailangan yung panalangin mo higit sa bilang nila. Kasi bawat isa, aabutin ng Diyos yan eh. Kung yung panalangin mo, ang inabot 3 lang, bakla dyan, 7. Hindi may maiwan pang 4. Magre-recruit na naman yun. Nakuha niyo ako. And yung pinakahuli, desire. Yung mithiin mo. Kaya pagpatungkol sa Asia ng mga mana, gusto ng diablo huwag makarating sa inyo yan. Gagamit siya ng kung sino-sinong tao para tanggalin yung biyaya mo. You have to deal with them. You have to face them with the power of the Spirit in Jesus' name and fight a good fight of faith and pray through. Pray through. Till you made it through. In prevailing prayer. Tatay, mauubusan ako ng salita. Hindi, palit tayo sa Holy Spirit. Apply natin yung Romans 8:26-27, groaning. Weeping ng Holy Spirit. Tapos siya mag-weeping na mag-weeping. Sunod ka lang ng sunod. Amen? Dinidismantle niya yung gawa ng kaaway. Weep ka lang ng weep. Cry ka lang ng, sige lang, sige. Paano natin malalaman, tatay, kung tapos na yan? Di napuno ka na ng joy, napuno ka na ng peace, yung burden, nagsis na. Ay, kung may pumalit, panibagong item na naman yun. Pero yung dating item, na-release na siya. Yun yung mangyayari sa'yo. So, tapos na isang item, panalo ka na ron, maglalagay siya ng panibago, iguguroning mo na naman yan. Kaya ang prayer, very exciting. Hindi niya pwedeng tanggihan ang sama-samang panalangin. I-underline ng Diyos sa puso niya yung Matthew 18:18, 19, 20 na yun. May 2 o 3. Nagkatipon. Si Jesus nasa kalagitnaan. Ano man daw hingiin ng 2 o 3 sa Diyos, sa pangalan ni Jesus, ano man daw, kaya imposibleng bagay, ibibigay niya. Nakita niyo mga doors of opportunity na yan. Pakasarap ako pumunta ng Davao Oriental. Kabila nun, Indonesia. Ngayon, may chapter tayo ron. Talagang pinag-pray ko talaga yung biyahe. Kasi mo, 14 na oras. 14. Nakasakay sa forward na truck. Kasama yung mga bata, mga youth. Ayaw nga akong bitawan eh. Tatay. Sabi ko, Lord, salamat po. Pag ako'y nakakabiyahe, nakikita ko yung laki ng tungkulin ko bilang tatay. Nangangailangan talaga ang church ng tatay, yung mga anak ko. Hindi mo talaga pwedeng pabayaan. Nakakaiyak. 14 hours patungo. Davao Oriental. Kabila ng isla, tatawid ng dagat, Indonesia na. Siya na yung pinakadulo sa Region 11. Grabe layo. 14 hours. Patungo ng Tagum. Pagkatapos natapos kami ng gawain mag-aalas 12. Sabi ko, pakainin niyo muna yan yung sinanay. Buti na, sinanay kahit paano, may mga dalang pera, binigay yung mga bata. Pero hindi bali na yun eh. Balik na bagay yung pera eh. Ibento kailangan nila. Pero malaki kong concern yung biyahe nila. Talagang daman-daman nila yung concern ko. Hindi ako yung mga bata. Pero mo isang truck yan. Sabi ko, ibang klase mga taga-oras ng himala. Yung diablo talaga susurrender sa taga-oras ng himala. Kasi kahit bata, hindi pwedeng pigilin eh. 14 na oras, madaling araw. Straight na biyahe yun. Isang truck na forward. Yung mga bata doon, tuwan-tuwa. Tatay. Diyos ko, hiyak si tatay. Doon, ingatan ng puto mga anak ko. Yung driver, pinag-pray ko. Paulit-ulit ako nag-pray. Ingatan ng Diyos.
Siyempre, ito ang biyahe na yun. Straight yun. 14 na oras. Mga bata, sabi ko nga, tinanong ko yung mga anak nating na taga Davao. Sabi ko, may stopover pa ba yun? Sabi, malamang tatay, tuloy-tuloy na yun. Kaya yung driver, pinag-pray ko talaga ng gusto. Ito ang tawa sila. Yung mga taga Mindanao, walang gagaya eh. Pero hindi naman nagpapatalo mga taga Luzon. Ito yung mga taga Visayas. Hindi nagpapatalo yan. Sabi ko kay nanay, ako, pupunta akong Davao Oriental, masarap magpunta ron. Ako, magla-land trip ako, 14 na oras yan. Alam niyo yung mga ganyang lugar. Pagka talaga maglilingkod ka sa Diyos, hindi ka pipili ng lugar. Andiyan dyan yung masarap na paglilingkod. Kasi alam niyo sa mga ganyang lugar, grabe yung pag-ibig nila sa iyo. Kasi inabot mo sila eh. Bihira kasi nagpupunta ron. Pero pag inisip mo talaga, dapat nasa Canada ako, nasa Europe ako, nasa South America ako, nasa Italy ko, walang mangyayari. Hindi mo ma-enjoy yung kahulugan ng kagalakan sa buhay, paglilingkod na totoo. Pero pag inilagay mo yung puso at isip mo sa Diyos, sa mga tao, na nangangailangan ng serbisyo mo, ng Diyos na pinaglilingkuran mo, grabe ligaya mo. Kaya pag nabubuhay ka sa panalangin, hindi mo maiisip yung, dapat sa Amerika tayo, dapat nandito ako sa Europe, dapat nandito ako sa Singapore, dapat nasa Canada ako, dapat nandoon ako sa Paris. Hindi mo maiisip yun. Ang maiisip mo, tao. Doon ka nga sa mayamang bansa, mga fake naman pag-ibig nito. Dito na ako sa bundok. Ito masarap pastoral. Bibiyahin 14 na oras, makita ka lang. Tapos yung truck forward. Pag tinignan ko yung truck, sa tingin ko, model 1932 yun. At nagsipag-offering pa yun, ha? Binilis pa si tatay, live kay tatay. Nga, hindi ko nga kinuha. Binigay ko sa Lord lahat. Kukuha ka pa ba nun? Diyos ko naman. Sabi ko, ako hindi ako nagpunta rito para i-bless nyo, ha? Nagpunta ako rito kasi sabi ako sa inyo, my crown, my beloved, my long brethren, and my joy in the presence of God. Hindi ako kukuha dyan. Gaya natin sa Lord lahat dyan. Pati mga bata. Sabi, mga likod, basa ng pawis, magbihis ka ron. Sabi ko mo, dapat pala nagdarami ng maraming baro rito para naibigay ito sa ating mga anak na. Hindi yung ministry. Hindi yung, ako'y si Bishop. Ako'y graduate ako ng Theological Cemetery. Ako yung number 1 sa Theological Cemetery ito, kaya yung pinakamalaki yung lapida, akin yun. Tapos, naka-Amerikana si Bishop, si Pastor, grabe. English ng English. Kaya ako, nilagay ako lang Diyos dito sa isa, sa London, sa Scotland, kasi ito talaga yung bagay sa akin. Thank you, Lord. Nilagay mo ako sa bagay sa akin. Hindi mo ma-enjoy yung kaligayahan sa buhay niya. Ako, sa totoo lang, kahit saan ako dali ng Diyos, hanggang meron akong tuturuang mahalin ng Lord, maligaya ako. Enjoy ko paglilingkod. Walang puyat, walang pagod. Basta makita mo ang mga anak ng Diyos, mahal ng Diyos, sabik, sa katotohanan, ayaw mo mapahamak. For me, wala nang higit pang bansa at pera riyan eh. Di ba ganyang commitment? 14 na oras, bali 28 oras yun, walang stopover. Ang palad ng pastor, kung diyan ka pupunta. Kasi grabing commitment yan. Amen? Kaya dito tayo sa syudad na puro alahas, pati ilong may alahas. Tapos yung mga commitment, puro ointment. Luti lang, nasa syudad tayo, kagaya nito. Kayo, grabe commitment nyo, pero hindi naman lahat ng kapatiran ganun. Sa iba't ibang fellowship. Amen? Para lang silang naglalaro eh. Sabi nga nila, para nakasakay sa Ferris wheel. Pero 28 oras yung balikan. May biyahe kang madaling araw, aantokin yung driver noon. Tapos umulan-ulan pa. Naku. Di ako nga sanay ako sa puyat eh, naantok ako eh. Kaya sa sasakyan eh, pipikit mata ko.
Dahil biglang tama ng hangin, tapos ulan. Amen? 28 hours? Hindi ako nagpapatawa. Yan ang sinasabi ko kay nanay. Kasi pag dinirekta mo, sabihin, ang dami mong trabaho. Yan. Ang trabaho, nandiyan lang yan. Pero yung karanasan sa buhay, once in a lifetime yan eh. Amen? Hindi, masarap pakita ang dulo ng Indonesia na. Dapat mga pastor, ganyan. Hindi para tang mga rebulto na tulala. Alam niyo, mga tulala, malala na yung kalagayan sa puso niyan. Isang kulog na lang, patay na yan. Buti na lang, hindi pa kumukulog. Kasi pag kumulog, patay na yon. Nakakalungkot. Kaya ako, umuwi ako, masaya ako. Ligaya. Sabi ko, ito, isang araw na biyahe natin, sobrang remarkable. So, titingnan mo, parang sayang yung pera. Isang biyahe, kulang-kulang 100,000. Pero, hindi mo maisip yun sa ligayang makikita mo sa mga tao. Kaya sabi ko nga kay nanay at kay Pastor Boy, alam niyo, kung ito'y naunawaan ng mga anak na apostol sa buong Pilipinas at nagtatrabaho sa buong mundong magaganda ang kita, either mag-repent sila o magdagdag ng ibibigay. Kasi iyan tagal na panawagan na yan, isang biyahe mo lang, wala na eh. Yung isang araw na yan, wala na siya. Pag sinama mo pa dyan yung mga ibang expenses sa biyahe mo, buti na nga lang, yung mga kapatid nyo, may mga sariling sasakyan, mga bago, sila na nagdadrive. Pag sinama mo pa yan, another yan. Pati yung mga pagkain na yan. Buti na lang, mga pagkain doon, mura lang naman. Hindi ka naman makakain ng heavy pagkagabi na. Bubrokoli ka lang dyan, tapos isang beef na kasama sa brokoli, okay na yan. Tapos uwi ka na. Pag talagang kakain ka dyan, buti ka ikaw lang nakain. Sana ang punto natin dito? Pag in-invade natin ang langit, i-invade ng langit ang lupa. Pag bukas ang langit, lahat ng pinto sa buong Pilipinas, sa bawat kinalalagyan natin, bukas lahat yan, pasukin na natin yan. Yan yung nangyayari pag nagpipray tayo. Kaya yung sinasabi ko sa prayer kanina, pagka nagpipray ka, nabubuhay ka sa revelation. Lagi ka excited. Kahit ala kang nakikita, alam mo ang Diyos gumawa ng dakilang bagay. Ang sama-samang panalangin ay sobrang makapangyarihan. Ito lang yung gusto ko iwan sa lahat. Ang sama-samang panalangin napakakapangyarihan. Meron lamang 2 o 3 mga anak natin sa bawat chapter na siseryosuhin ng panalangin. Tapos ang mga bayan natin. Inaantay tayo ng malalaki auditorium. Malalaking kolisyon. 2 o 3 lamang sa bawat mga anak natin, sa bawat chapter, hearing and broad, ang siseryosuhin ng panalangin. Si Satanas, hindi nalalabas ng impyerno. Ganyan siya kakapangyarihan. Walang pag-uusapang needs. Wala na magpapa-sponsor sa youth camp. Mag-aalala ng pambayad sa family camp. Magbibigay ng 5,000, yung dala niya, 5,000 din na tao. Wala na nun. Amen. Dahil lahat ng pangangailangan, dinala sa Diyos. May 2 o 3 na nagkatipon sa pangalan ko, ando doon ako sa kalagitnaan. Ano man ang hingi niyo sa Ama sa pangalan ko, ibibigay ko. Ibibigay, ibibigay, ibibigay. Anong assurance natin na lahat ng ating panalangin sinagot ng Ama? Yung salita niya. Dito na po ako magtatapos. Proverbs 21 verse 1. Ang puso't isip ng hari ang sabi ng Diyos tubig lang sa kamay niya. So anong ibig sabihin nun? Kahit matigas ang puso ng namumuno, kahit may sarili siyang kapangyarihan at
kapamahalaan at kaya niyang gawin ng maraming bagay. Alinsunod, kasaklaw ng kanyang authority, kingdom, empire, o leadership or domain. Pag ang Diyos ay nakagalaw, dahil nanalangin tayo, susunod siya sa gusto ng Diyos. Alam ni Daniel yan. Sumunod si Nebuchadnezzar sa Diyos. Hello. Alam ni Cyrus yan na pumalit kay Nebuchadnezzar sa anak niya. Ang modern day Iran ngayon, Persia noon. Sumunod siya sa Diyos. Ang puso't isip ng hari, tubig lang sa kamay ng Diyos. Susunod sila sa Diyos. And I pray to God na narinig natin tinig niya at na-istirap niya ang puso nating manalangin pa ng gusto. At magsalita ng salitang, praise God, answers prayer na naman ako. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.